Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay October 11, 2025 at minata pong alas 4:28 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers, sa ating pong mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon din sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw. Balik po tayo dito sa Facebook Live. Unavailable ho yung ating YouTube Live. So, dito muna ulit tayo. Ang ating paksa sa hapon pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-6 ng bahagi. Huling bahagi ng ating paksa, inggil po doon sa Roma 9:6 hanggang 18. Ano? Hindi ito nangangahulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos dahil hindi sila sumumpalataya, sapagkat hindi naman lahat ng nagmula kay Israel ay maituturing na pinili ng Diyos. Nagloko na naman si YouTube. Hindi na hindi yung net, kundi si YouTube talaga ang problema. So, unavailable do yung aking live. Kanina, yung aking ipinost kanina. So, dito muna ako tayo sa live, sa Facebook Live. So, ituloy natin yung ating naging paksa ika-6 na araw na ngayon. Yun nga lamang ang dito sa Facebook, meron akong mga kapatid na hindi nababanggitan medyo limitahan nyo na lamang yung halimbawa nakapagbigay na kayo ng inyong bati, limitahan nyo na lang para hindi napupuno. Parang napakalito nung niya eh. So isang bati, okay na ho yun. Ayan, para hindi lang mapuno yung ating yung ating at kung meron kayong i-komento na mahalaga, i-komento nyo o kaya tanong limitahan nyo na lang yung bati o ng araw-araw naman tayo nakikita dito sa ating Facebook Live. Yun na lang para nakita ko lang yung pangalan nyo. Kasi pagka nagsunod-sunod na, ang dami, yun. Limitahan nyo na lang doon sa mga kapatid. Meron mga kapatid tayo pa isa lang. Isang bati lang. Para hindi lang mapuno. Hindi talaga ako pagdating dito sa Facebook Live, yung cursor ko. Hinahabol ko eh. Ayan, katulad ni Brad Jesse nakapag na siya, nakapag bigay na ng siya YouTube. Wala na ho yan. Nag-share na. Sa mga nakapag sige ho, mamaya na ko babanggit. Ituloy na ho natin para mas 4:31 na rin naman. Itong paksa natin na ito, hinggil po doon sa kahapon ho ay nasa 9 tayo eh. Yeah. Sige ho. Sundan natin doon sa 9, 14. Ano nga ang ating sasabihin? Meron baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari.
Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kinaawan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Ito ho ang kalimitang itinatanong ng marami. Siyempre, pagka hindi mo naunawaan at naiintindihan yung kaisipan ni Abay Hawa, maaaring sabihin mo na, bakit meron siyang pinipili? Di ba dapat Diyos siya, dapat lahat? Yun nga ho yun ho yung kagustuhan ni Abay Hawa. Kaya nga, meron bang kalikuan? Kaya nga tinatanong ni Pablo meron bang kalikuan? Meron bang kalikuan sa Diyos? So, ito ay sinagot ni Pablo, tiyak hindi. Malinaw na ipinaliwanag ni Abay Hawa ang kanyang karapatang magbigay ng awa sa sino mang kanyang naisin. Doon sa Exodo 33:19, sabi doon sa ang Biblia Tagalog 19:19, at kanya sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibigin o aking ibig pagkalooban, at ako'y mamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. SND, sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko, at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahahabag ako, gusto kong kahabagan. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maawa ako sa gusto kong kaawaan. So, ibig sabihin lamang sabi niya, I will have mercy on whomever I will have mercy. Remember what mercy is. Mercy is not getting what we do deserve. Yahweh is never less than fair with anyone, but fully reserves the right to be more than fair with individual as He chooses. Nasa Kanya ko kasi yung pagpili. So, hindi natin siya pwedeng, bakit? Kanya ho yun Siya yung may karapatan. No? Kasi iisipin ng marami na bakit? Ang sagot ni Pablo, sabi ni Pablo, baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ng Diyos. Aba hindi, sabi niya. Kasi yung 13, gaya nga na sinabi ng Diyos sa kasulatan, minamahal ko si Jacob, pero si Esau hindi. Diba? O 15. Sapagkat sinabi niya kay Moises, mahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maawa ako sa gusto kong kaawaan. O, may tutulo ba tayo doon? Diba? O, maawa ako sa gusto kong kaawaan. Mahabag ako sa gusto kong kaawaan. At merong isang naging talinagayaan dito po sa Mateo 20. Sabi ko rito, sa 21 hanggang 15. Ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang-maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Na magkasundo na sila sa upa ng isang salaping pilak. Sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila, lumabas na naman siya, na mag-aalas 12 ng tanghali at na mag-aalas 3 ng hapon. Ganon din ang ginawa niya. Na mag-aalas 5 na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita ng mga iba pang walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. Kaya sinabi niya, kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan. 8. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon.
Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Na magkagay nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan, sinabi nila 1 oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Tama yan. 14. Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo? Kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo. 15. Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? Sinabi ni Yahweh siya ay ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mahuli. Makita niyo yung lohika doon. Ano sabi niya? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kaya kung yung salitang pagpili, may karapatan siya. Pero sa iba, hindi maintindihan, hindi maunuman. Lalo na sa parte ng mga reliyon. Hindi sila papayag na ganito. Bakit? Bakit hindi papayag ang reliyon sa ganitong pamamaraan ni Abay Yahweh? Sige nga, bakit? Ano ang dahilan? Kasi lahat ng reliyon, hindi niya pinili. Diba? Ito yun. Maliwanag nasabi niya rito, kaya't hindi sa kanya na nagnanais, ni sa kanya na tumatakbo. Ngunit sa Diyos na nagpapakita ng awa. Ang awa ni Abay Yahweh ay hindi ibinigay sa atin dahil sa kung ano ang nais nating gawin. Siya ang nagnanais. Hindi yung atin. Sa reliyon, gano'n ang nangyari. Yung kanila. Na, ano ang halimbawa ng mga reliyon sa panahon na isinulat ito ni Pablo? Si Paraon. Nila niya. Para doon sa kaalaman ng mga niya. Si Paraon ay ginawang halimbawa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Paraon, sa gayon ding layunin ay itinataas kita upang maipakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupa. Kaya't siya ay may awa sa sino mang kanyang naisin. Sino mang kanyang ibig ay kanyang pinatigas. Hindi. Pero pag ninais ni Abay Yahweh, nakakabagang ka, kaawaan ka. Wala kang magagawa. Di ba? Ganun din. Kung ikaw ay pinatigas, ganun din, wala ka rin magagawa. Kaya nasabi ko, nakahaling tulad si Paraon ng mga reliyon. Tingnan ninyo. Pinahintulutan ni Abay Yahweh si Paraon sa mga araw ni Moises na umangat sa kapangyarihan. Di ba, ang mga reliyon, umangat din sa kapangyarihan, nagsiyama, nagsidami. Anong dahilan? Upang maipakita ni Abay Yahweh ang lakas ng kanyang paghatol laban kay Paraon. Ganon din sa mga reliyon. At sa gayon ay luwalatiin ang kanyang sarili. Kung minsan ay lulwalatiin ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagpapakita ng awa. Minsan lulwalatiin ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng katigasan ng isang tao. Hindi natin dapat isipin na hinikayat ng Diyos ang isang araw, mabait na Paraon, na naging matigas sa Diyos.
at sa Israel. Sa pagpapatigas ng puso ni Paraon, pinahintulutan lamang ng Diyos ang puso ni Paraon na ituloy ang likas na hilig nito. Alam natin na pinatigas ni Paraon ang kanyang sariling puso ayon sa Exodo 7:13. At ang puso ni Paraon ay nabatigas at hindi niya dinimig gaya ng sinabi ng Panginoon. 7:22. Nang magkay ginawa ng mga mahiko ng Ehipto ang kanilang mga engkanto, at ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya sila dinimig gaya ng sinabi ng Panginoon. Exodo ito 8:15. Ngunit nang makita ni Paraon na may kaginawaan, pinatigas niya ang kanyang puso at hindi niya sila pinakinggan gaya ng sinabi ng Panginoon. 8:19. Na magkabing sinabi ng mahiko kay Paraon, ito ang daliri ng Diyos, ngunit ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya sila dinimig gaya ng sinabi ng Panginoon. 8:32 ng Exodo. Ngunit pinatigas din ni Paraon ang kanyang puso sa panahon ito, ni hindi niya pababayaan ng mga tao. 9:7. Na magkabing nagsugo si Paraon at sa katunayan, wala kahit isa sa mga hayop ng mga Israelita na namatay. Ngunit ang puso ni Paraon ay naging matigas at hindi niya pinayaw ng mga tao. 9:34 ng Exodo. At nang makita ni Paraon na ang ulan, ang granizo at kulog ay tumigil, siya'y nagkasala pa at kanyang pinatigas ang kanyang puso, siya at ang kanyang mga lingkod. Si Paraon ba ang nagpatigas? Hindi ba si Yahweh? Di ba? Ito ay katibayan ng kawalan ng pananampalataya at paghihimagsik dahil binigyan din niya ang kalayaan ng pagkilos ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. So doon palang makikita natin na ito palang mga reliyon ay pinatigas din ang kanilang puso ni Yahweh. Hindi ba napansin? Hindi nyo ba nakikita na lahat ng reliyon pinatigas ang kanilang mga puso? Bakit? Kontra sa lahat ng nakasulat yung kanilang ginagawa. Muslim, Kristiyano, Katoliko, INC, ADD, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, lahat. Yung dating OHC na ngayon ay Kingdom of Yahweh, ganun din. Nagtayo sila ng templo, at ang sabi, House of Yahweh. Samantalang sinasabi ng kasulatan, hindi siya tumitira sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. Nakita niyo ba yun? Yun ang ibig sabihin yan. Kaya, ibig sabihin lang, naawa siya doon sa kanyang kaawan, doon sa kanyang kahabagan. Pinatitigas niya ang nais niyang patigasin, ang puso. Nakagaya ni Paraon. Di ba? Sabi nga ho doon, ang 18, kaya nga kinaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. Dito sa isang talata sa Roma 1:24 hanggang 28. Tinanin niyo. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso, hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman siya nawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Kaya pag tayo'y nakakita ng isang lalaki na nagdamit babae, kilos babae, isa lang ang ibig sabihin doon. Pinatigas ni Yahweh ang puso ng taong ito.
Nakuha niyo ba yan? Hindi paniniwalaan ng marami yun. Pero yun ang nakasulat. No? Oh. Bakit? Kasi ayaw nilang kilalanin si Abayawa. So, hinayaan na lang sila ni Abayawa na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Di ba? Ganon din ang mga lalaki. Pinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae. At sa halip ay pinagnasahan ng kapwa lalaki na katulad na nangyari sa Sodoma at Gomora. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarurusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. Ibig pala sabihin, parusa na ni Abayawa yung nakikita natin sa kanila. Na yung lalaki, gustong makipagrelasyon sa kapwa lalaki at yung babae gustong makipagrelasyon sa kapwa babae. Parusa na sa kanila. Marindi yan. So, maliban na lamang si Abayawa, amawa. Kasi andun na yung parusa eh. Hindi ba? O. 28. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan nila sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalituan, kasakiman at masasamang hangarin. Sila'y maiinggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga chismoso, chismosa, at mapanirang puri. Napupuot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas. Naghahanap sila ng magagawang masama at suwail sa mga magulang nila. Sila'y mga hangal, mga traidor at walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan ito. Pero patuloy pa rin silang gumagawa nito. Natutuwa pa sila na ginagawa rin ito ng iba. Kahit na pala alam nila na sila ay may parusa ng kamatayan o may hatol ng kamatayan, tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Anong dahilan? Pinatigas ni Abayawa ang kanilang puso. Kaya yung sinasabi ni Pablo, sabi niya, kaya nga sa kanyang ibig, siya'y naawa at sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Matindi ho yan. Paano kung isa ka doon sa pinatigas ang puso? O hindi ako nagtataka. Kasi pagka binuksan tayo ng pangunawa ni Abayawa, maintindihan mo na. Ay, pinatigas ni Abayawa ang puso nito mga tao. Kaya pala kahit na anong sasabihin mo, yung marinig nila, yung sinasabi ng kasulatan, walang saysay. Diba nung patigasin ni Abayawa ang puso ni Paraon, ilang beses na salot ang ibinigay ni Abayawa. Ikaw, kung ikaw kung sa'yo nangyari yun, di ba, ibig sabihin, meron mo, isang salot lang eh. Di ba? Magmamakaawa ka na. Pero ito, iba. Di ba? So, maliwanag, na pagka ikaw ay pinatigas ang puso, napakabigat. Di ba? Kaya nga itong mga nababasa natin, napapakinggan natin sa kapulungan, ay talaga hong halimbawa, binigyang halimbawa ito ni Pablo. Oh. Ano sabi pa dito? Tuloy ko na para dire-diretso na. Sasabihin mo ba nga sa akin bakit umahanap pa siya ng kamalian sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga na bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya? Bakit mo ginawang ganito?
Di ba? O di ba yung mga, yun yung mga tinatawag na, sabi nila, bakla, tomboy, transgender na sinasabi nila. Babae ako nung nilikha, sabi nung lalaki. Babae yung puso ko. Paano nangyari yun? Sino ang sinungaling? Si Abayawa o ikaw? Lalaki at babae ang ginawa niya. Kung ikaw ay lalaki na ginawa, at sasabihin mong pusong babae ka, di ba? Paano nangyari yung ari mo ay sa lalaki? Di ba? At hindi, ano? Pinakikita lamang dito ni Abayawa yung kanyang kapangyarihan na hindi natin pwede palang biru-biruin siya. Hindi pwede. Loko-lokohin. Hindi. So, yung mga reliyon na ipinakikita niya sa bawat isa atin na nasa kapulungan ngayon, lahat ng uri ng reliyon. Sabi nga ho yan, mahirap tanggapin. Pero pinatigas ang kanilang mga puso. Diba? Bakit? Tinan ninyo. Saliwa, sablay, mali. Lahat ng mga aral, doktrina ng mga reliyon. Liwanag mo na sinasabi ng kasulatan. Si Pablo, nagbabala. Nagbabala na, hinggil doon sa kahimat kami o isang anghel na mangaral ng iba sa aming pinangaral ay matakwil. Di ba? So, doon pala maiintindihan na natin na talagang matindi sinasabi nga ni Pablo doon sa kanyang mga sulat. Ang karapatan ba ng Diyos na pumili ay nag-aalis ng pananagutan ng tao? Sasabihin mo sa akin, Bukayan, bakit siya humahanap pa rin ng kasalanan? Sapagkat sino ang lumalaban sa kanyang kalooban? Ngunit sa katunayan o tao, sino ka upang tumugon laban sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na inayunan na lumikha nito, bakit mo ako ginawang ganito? Hindi ba ang magpapalyok ay may kapangyarihan sa putik mula sa isang bukol ay gumawa ng isang sisidlan o yung limpak para sa karangalan at isa naman ay para sa kahiyan? Inisip ni Pablo na may nagtatanong kung lahat ay bagay sa pagpili ng Diyos. Kung gayon, paano ko mahahanap ng Diyos ng kasalanan? Sumagot si Pablo sa pamagitan ng pagpapakita kung paano kawalang galang ang gayong tanong. Kung sinabi ng Diyos na siya ang pipili at kung sinabi na ng Diyos na tayo ay may pananagutan sa harap niya, sino tayo para tanungin siya? Hindi ba ang Diyos ay may parehong karapatan na meron ang sino mang lumikha sa kanyang nilikha? Sa makatwid, kung ipinahayag ng Diyos na meron tayong walang hanggang pananagutan sa harap niya, gayon nga. Wala bang karapatan ang Diyos na luwalhatin ang kanyang sarili ayon sa nakikitang nararapat? Ang daming tanong na nga. Pero wala ko tayong magagawa. Isa lang ang sinasabi ni Pablo. At maging si Abayawa, basahin uli yung Exodo 33:19. At kanyang sinabi, aking papangyayariin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban. At ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. Magandang balita, Biblia Tagalog. Makikita mo lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahwa, mahahabag ako sa nais kong kahabagan, maawa ako sa nais kong kaawaan. Walang sino mang tao ang pwedeng makatutol doon sa ginawa niya. Diba? Wala eh. So, mapalad tayo kung tayo isa doon sa kinahabagan niya, kinaawaan.
Ngayon, pagdating doon sa kanyang pinatigas, kaya bang masalamin natin kung tayo yung isa doon sa pinatigas? Kasi binigyan na tayo ng mga halimbawa, si Paraon, o itong mga reliyon na ito. Lahat yan, pinatigas yan. Alam niyo kung bakit? Tinan ninyo, hindi kilala si Abayawa. Diba? Miski yung bumabanggit ng pangalang Yahawa, yung dating OHC. Pero kung nagkaroon sila ng Libita, nagkaroon sila ng mga saserdote, ay samantalang lumang tipan yan, nasa bagong tipan. Ayaw nila ng bagong tipan, kaya siksik sila doon sa lumang tipan. O kahit sabihin nyo ng sabihin, kahit manggigil ka na o manggigitil ka na sa pagsasalita sa kanila, paniniwalaan ba nila yan? Eh kung pinatigas nga, ni Abayawa yan, wala tayong magagawa. Di ba? Pinatigas, halimbawa ang isang reliyon, o nagbautismo na nagbautismo, yung founder, hanggang namatay, yung sumunod, nagbautismo pa rin, namatay. Yung sumunod, nagbautismo pa rin. O ngayon, buhay pa. Pero tuloy-tuloy sila sa pagbabautismo. Di ba pinatigas ang puso nila? Samantalang yung bautismo pala ay kay Juan. At para lamang sa mga Hudyo ng panahon ng unang siglo. Di ba? Sabi ka, pagka ikaw ay nalagay dun sa pinatigas. Di ba? Katulad nung nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, yung mga korupsyon, kita nyo, wala silang awa. Bakit? Pinatigas ang kanilang puso. Pero mo, milyon-milyon. Ilang milyon lang tayo. Ang pinag-uusapan, daang milyon, bilyon. Kung yung ba naman, 120 million ang populasyon ng Pilipinas, binigyan lang ng tigil 1 milyon, hindi lahat milyonaryo na. Pero ginawa ba? Hindi. Bakit? Pinatigas ang kanilang puso. Ito po, Roma 11:7. Ngayon, masasabi natin na hindi nakamta ng mga Israelita ang alang ninanais na maituring silang matuwid ng Diyos. Mga pinili ng Diyos ang siyang nagkamit dito. Pero, ang karamihan, pinatigas ang ulo. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, ginawa silang manhid ng Diyos. At hanggang ngayon ay para silang mga bulag o bingi sa katotohanan. Pinakamahirap na mangyari sa isang tao yun. Yung gawin kang manhid, bulag, bingi sa katotohanan. Kaya yun na lang na nausal ko kaya pala. So wala akong magagawa. Na kahit pala araw-araw kang mangaral at yung puso niyan pinatigas, wala kang magagawa. Hindi niya naiintindihan. Alam niyo kung bakit? Manhid, bulag, at bingi siya sa katotohanan. Pinakamahirap na kalagayan. Kaya sinasabi nga natin, hindi nga lang pala dapat nanonood ka lang. Hindi pala dapat nakikinig ka lang. Meron ka pala talagang gagawin. Ang daming halimbawa na binibigay sa atin ni Abayawa. Dito sa Josue 11:20, sapagkat pinatigas ng Panginoon ang puso nila para makipaglaban sila sa mga Israelita. Kaya nga lubusan silang nilipol na walang awa ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Pero patigasin yung puso mo. Talagang nilabanan yung mga Israelita. Hindi talo sila. Yung kalaban. Dapat sana atras na lang yan. Hindi. Pinatigas ang puso. Hindi nilabanan. Ayun. So, para lang mas maintindihan natin sa loob ng 6 na araw na ating tinalakay na ito. May pagpili si Abayawa. Meron talaga siyang pinili. Nakatulad ng ginawa niya sa Israel, pinili niya mga apostol na pinili niya.
At yung isa nga ho doon, di ba, hindi lang ko kayo ang wika, isa sa inyo, Diablo, o isa sa inyo nasa laman, si Judas. So yun po mga kapatid, sana ho, patuloy na manalangin tayo na napakasarap na naandun tayo sa kinaawaan, kinahabagan, kaysa dun sa pinatigas. Maramdaman siguro naman natin yun pagka pinatigas ang isang tao. Wala siyang ginagawa. Pagka isang tao walang ginagawa, anong ginagawa, brad? Ginagawang ayon sa kalooban ni Abay Yawa. Kasi lahat ba na reliyon, hindi naman kalooban ni Abay Yawa ginawa. Yung pagpapatayo ng templo, hindi kalooban yan. Yung paghihingi ng ikapo, hindi kalooban ni Abay Yawa yan. Yung ginagawa nilang pasalamatan na pera, hindi kalooban ni Abay Yawa. Tuwing pagkakatipon pera, hindi kalooban ni Abay Yawa. So pinatigas ang kanilang puso. Naging manhid sila, naging bulag, naging bingi sa katotohanan. Sana ho, nakatulong itong ating naging talakay, itong nakaraang isang linggo, 6 na araw. So yan po, doon sa mga nagtatanong bakit tayo nalipat sa Facebook, may nabasa ako kay Sister Vivian, nasa YouTube daw siya. Yun nga ang problema kanina, nung ikiklik ko na ho yung live, ito na ho, meron ng ano sa akin si YouTube, yun na hindi ako makapag-live, pansamantala. Eh di, magiging kwan yung ating oras. No? So, ayun, ako ay ng pangalan ng bawat isa, no? Ito, kasi dito talagang hindi ko mahawakan siya. O, ito pa, meron pang nakalagay ngayon sa akin, action needed, close, unused application. Baka may biglang patayin naman ako. Sige, tapos na rin naman tayo. Maganda nga po, Liza Indelibli Corsiga, Sister Loren Paulan Fernandez, Melchor Pasis, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Lolita Corsiga, Sister Gina Macar, at Brad Arnold Macoco, Melchor, Sister Chris de la Cruzkin, Brad Carlo Roll, Brad Sam Rotone, Sister Elizabeth Benz, Brad Mundo Umali, Sister Lori Calderon, Sister Shirley Reveriza, Fernando Pronebo Abiliara, Brad Fortunato Juarez, Brad Noli Tongkua, Troy Corsiga, Brad Rodelio Nava, magandang gabi siya dyan, Jen L. Juarez, Sister Cristina Juarez, Leonardo Corsiga, Brad Jesse Juarez, Sister Maria Victoria Morales, Brad Nel Umali, Jan Mer Corsiga, Sister Rosana Rose, Brad Emiliano Umali, Mateo 7:22-23, isa sa halimbawa ang mukha ng reliyon. Brad Wilfredo Bedes, sama na natin si Brad Pedro at Dominga Bedes. Sister Vivian Bando Humana, ayun, nasa YouTube daw siya kanina. Shirley Bandoho Abrera, ayun. Yan ang kabigatan nung kay YouTube. I-click ko na lang yung live, bigla na lang na hindi pwede ako mag-live. Pansamantala. So yun po, lolin po niya ba sa Monday ulit. Kung lolobin, Sunday ho bukas Di ba? So Monday na ulit tayo magpangipangi. Ako lolobin niya ba sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain sa bawat segundong minuto o oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi dito po sa mundong ito. Muli maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers. Salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na ating pong nakasama dito po sa live at doon sa mga manunod dito pagkatapos ng ating live. Maraming salamat. Ayun.
Sige po, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.